Hi guys! Welcome sa aming video. Ayan, so nasa PTEX kami. Pupunta kami ng second floor para bumili ng ticket for Batangas. And ayan, nakasakay na nga kami sa bus. Ang time ng alis nito is 6:30. And ayan, may ECR yung bus namin. Bale, 6 o'clock pa lang is pinasakay na kami sa bus para in case na may mga may mga iba pang pasahero. And sa gate 5, bay 34 yung sakayan pa Batangas Port. And pakita ko yung kung magkano yung isang regular adult. Ayan, 268 pesos ang isang regular adult. And ayan, 6:30 na, so alis na tayo. Ang alam ko is 2 hours ang biyahe. Mahigit 2 hours yung biyahe papuntang Batangas Port. So, cut ko na lang tong video para hindi masyado matagal dito. Pakita ko lang yung slide fee from PTEX pag alis ng PTEX. And bago nga pala mag-Batangas Port, ayan, may binabaan kami. May mga bumaba dito sa terminal na to. Hindi ko alam kung saan siya banda, pero terminal siya ng mga bus. Ayan. And then, after a few minutes, ayan, nakarating na nga kami sa Batangas Port. Ayan, nakarating kami dito mga 9 AM. Ayan. From 6:30 to 9, ayan, yun yung biyahe namin. And kita nyo naman, ang daming tao kasi April 17 kami bumiyahe. So, Holy Week pa siya talaga. Then, ayan guys, pupunta kami ng Zone 8 kung saan yung sakayan ng Puerto Galera. Ayan, sa Montenegro Lines kami. And harap lang siya ng Kitchenette tsaka Lembes. Ayan. Bale, ang nakalagay 11 sana yung next na alis. Pero sobrang delay kasi actually 2 hours kami nakapila dyan. Kasi nga Holy Week. So, naging 2:15 yung fast craft namin. Ayan, dyan kami sa boarding gate 4. And I suggest, kung may kasama kayo, pabilhan nyo na siya ng terminal fee. Terminal ticket, which is 30 pesos lang naman. So, ayan. Waiting na lang. Then, ayan guys, ito yung seat namin ni Mama. 17A and 17B kami. So, ito yung chairs namin, yung may lamesa. And sa chairs na yan, kasya 10 tao. Pero, sa amin, 7 persons lang yung nakaupo. Kasi, ayun, walang ibang pasahero na yun. So, labas muna tayo guys. Ayan, yung view. Ganda ng tubig, oh. Wow. Yan. Medyo maingay na. Pero, kung ganyan ba naman ang view, aanin mo yun. After an hour, yan guys, papunta na tayo ng Puerto Galera. Yan, ganda ng bundok guys. So, kitang-kita nyo pa yung windmill. Yan, a sneak peek of Puerto Galera. Then, ayan, punta na tayo sa EUF payment. Ayan, 120 pesos yun.
Yan guys, after ng EUF payment, so punta na kami sa sakayan ng mga tuk-tuk. Ayan, papunta sa accommodation namin. Actually, unfortunately, no, yung accommodation na nakuha namin, malayo pala siya sa White Beach. So, magkaibang way sila, opposite way sila from Balatero Port. So, yung accommodation namin sa kaliwa, tapos yung White Beach nasa kanan. So, papunta sa accommodation namin sa Seashore Beach Resort, 250 pesos siya from port. Pero kung pupunta kayo dun sa accommodation nyo sa White Beach, 150 pesos lang siya from Balatero Port. Ayan, so nakasakay na kami. Pupunta na kami sa Sabang kung nasan yung beach resort namin. Wow, beach resort namin. Yung accommodation namin. Yan. Then, after 30 minutes, nakarating na kami ng Sabang kung nasan yung Seashore Beach Resort. And yung tuk-tuk hanggang dyan lang sa may building na yan, hanggang dyan lang sa may Seattle's Best Den. Ang disadvantage lang is 5 to 10 minutes. Hindi naman siguro 10 minutes, mga 5 minutes walk lang papunta dun sa Seashore Beach Resort. Ayan.
ayan guys, after namin mag-swimming ni mama is bumalik muna kami sa room namin, nagbanlaw and nagpalit bago naghanap ng makakainan for our dinner. So ayan, paglabas may nag-iihaw, nagbebenta dyan. And then after a few minute walk, ayan, nakita namin yung Garden of Eden. Pero hindi kami dyan kumain kasi feel namin ang mahal kasi ang ganda ng lugar. Pero ayun, naghanap pa kami ng makakainan. And ayun na nga guys, dito kami napadpad sa Crush. Ewan ko kung yun yung tamang pronunciation niya, pero ayan, Italian restaurant siya and mainly ang sinaserve lang nila is pizza. Ang in-order namin is Milano. Sobrang sarap guys, I would recommend talaga. Then for day 2 guys, ayan, buong araw kami nasa White Beach kasi ang mahal ng pamasahe from Sabang, from our accommodation to White Beach. Umabot siya ng 400 pesos. Kaya, ayun, hindi namin sinayang yung araw namin dito. Then, bago kami mag-swimming, ayan, naghanap muna kami ng makakainan kasi maaga kami umalis ng accommodation. Wala kaming free breakfast doon. Kaya, dito na kami nag-breakfast ni Mama sa White Beach. And then yun guys, hinintay na nga lang namin mag 6:30 para sa sunset bago kami umuwi. And ayan, kita nyo naman ang daming tao para lang ma-witness yung sunset there, no? Kaya ayun lang, picture bago umuwi. For our third day naman guys, ayan, nag-land tour na lang kami. So bale, nirent ulit namin yung si Kuya Adam. Kumbaga, siya yung naging hatid sundo namin from yesterday sa White Beach and then until now sa land tour namin. And 1.5 yung renta sa mga tuk-tuk drivers. So ayan, papunta kami Tamaraw Falls and update na lang namin kayo. And yun nga guys, after a few minutes, nakarating na kami ng Tamaraw Falls and hindi ko na na-videoan yung baba, pero dun sa baba pwede kayo mag-swimming. Then, second stop namin guys is yung Mulye Cultural Heritage Park. Di na kami bumaba sa Virgin Beach, tsaka sa Mangrove. Ayan, dumiretso na kami sa Mulye. And yun guys, after Mulye is dumiretso na kami ng port since last day nga namin. And ayan, thank you kay Kuya Adam sa lahat-lahat sa pag-asikaso, paghatid sundo sa amin from accommodation sa land tour and pagpili ng ferry ticket since Holy Week nga and marami talagang tao. Ayan po si Kuya Adam, ilalagay ko na lang po yung contact number niya in case na pumunta kayo ng Puerto Galera. And ayan, yan po yung sakyan yung kay Kuya Adam po na tuk-tuk. And since 1:15 pa yung pagsakay namin sa barko namin, ayan, babayin muna kami ni Mama. Malapit lang siya sa sakayan ng tuk-tuk. After kumain, ayan, sumakay na kami sa barko namin sa Isla Simara. Ayun, dito ko na lang tatapusin yung video guys para hindi masyadong mahaba. Thank you po for watching. Bye-bye!